Buong tapang nga na isiniwalat ni Lilet ang katotohanan at ang baho nga nitong si Renan, kung saan malaki ang problema kung pakakasal nga ang kanyang kapatid dito kay Attorney Renan Alon. Bukod pa doon, marami siyang tinatagong lihim, ngayon ay alam na niya at hindi niya hahayaan na maikasal nga si Era dito kay Renan. Hindi papayag si Lilet na mapahamak ang kanyang kapatid na si Era. Naguguluhan ng husto itong si Era. Hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin niya at anong gagawin niya. Siya ay litong-lito hanggang sa sinabihan at binulungan niya itong si Era. Sinabi ni Renan na huwag mag-alala, nanggugulo lamang itong si Lilet at ang payo pa niya ay palalayasin itong si Lilet sapagkat gusto niyang matuloy pa rin ang naturang kasal nila at hindi sila dapat makinig kay Lilet. Ngunit si Lilet ay nagbatigas. Hindi siya aalis sa naturang simbahan hanggat hindi niya kasama itong si Era. Hindi niya hahayaan na maikasal ang kanyang kapatid sa kanyang. Ngayon pa ba niya hahayaan? Gayong alam na nga ni Lilet ang katotohanan, kung kaya't lakas loob na pinigilan niya ang naturang kasal. Maya-maya pa nga ay may isa pang bagay na harapin nga itong si Renan sapagkat narinig nga ang mga pulis kung saan iniimbitahan na nga siya sa presinto dahil sa inihaing sumbungan itong si Melody tungkol sa kanyang ama na nawawala. Sasagutin niya ang mga katanungan kung bakit ang kanyang mga kamay ang nakikita nga dito sa panyo na sa buong akala nga nitong si Renan. Ang mga tauhan na mga pulis na iyon ay pinadala ng admin para paalisin itong si Lilet, ngunit nagkakamali siya sapagkat siya ang inimbitahan, kung kaya't galit na galit siya. Ngunit sinabi ni Lilet wala siyang dapat ikagalit kung talagang mahal niya si Era at kung talagang wala siyang kasalanan ay nararapat na patunayan niya yun kay Era at sasagutin niya ang mga katanungan ng mga pulis. Abogado siya, alam niya ng mga strategy na dapat nga ang pagdaanan. Kaya naman walang nagawa itong si Renan kundi sumama na lamang sa mga pulis dahil gusto niyang palabasin na mali ang hinalangan nitong si Lilet. Ngunit malulusutan pa ba niya? Gayong nalaman nga sa DNA test na ang mga dugo na galing sa panyo ay kay Mang Kanor at malaki ang kanyang ugnayan sa pangyayari sa pagkawala ni Mang Kanor, lalo't nalaman nga ni Lilet ang history na si Renren pala ay si Renan Alon, kung saan ang anak ni Feliciano, kung saan ito nga yung namatay na dinefend ka ng attorney Maridet. Malaki ang kanyang galit kaya't hindi malabo na magagawa niya ang bagay na hindi maganda dito kay Mang Kanor dahil sa sobrang galit niya at maaaring ginagamit lang din niya si Era dahil sa paghihiganti niya kay Maridet dahil gustong-gusto nga niya itong pabagsakin. Ngunit hindi magwawagi itong si Attorney Renan Alon sapagkat matutuldukan na ang kanyang kalapastangan at mananagot na siya dahil marami siyang nasasagasaan ng tao. Unang-una si Sabrina, si Mang Kanor at marami pang iba. Bukod pa roon, kasabwat din niya itong si Patricia. Dapat ay sinabi niya ang katotohanan sa mga pulis na si Patricia ang may kasalanan sa pagkamatay ni Maridet, ngunit mas pinili niyang manahimik para maisagawa ang kanyang plano. Pagsamantalahan ng magkapatid at pabagsakin dahil yun talaga ang kanyang plano. Ngayon ay nasasakdal na siya at haharapin na niya ang kanyang hamon o ang kanyang laban dito kay na Maridet at kina Era at dito kay Lilet. Samantala, umalis naman itong si Era kung saan malungkot na malungkot sa mga nangyayari. Humingi ng tawad itong si Lilet. Ngunit hindi maintindihan ni Era ang lahat. Sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi niya gusto na masaktan siya at masira ang naturang kasal niya. Yun lang ang tanging paraan para maprotektahan niya ang kanyang kapatid. Alang-alang kay Renan Alon. Sinabi naman itong si Era na hanggat hindi pa napapatunayan na talagang may kasalanan itong si Attorney Alon ay hindi niya bibitawan at ipaglalaban pa rin niya. Sa kadahilan ng mahal na mahal niya itong si Attorney Renan Alon, bukod pa roon, paano nga ba niya ipapaliwanag sa kanyang magiging anak na hindi niya nagawang ipagtanggol ang kanyang ama? Nagulat itong si Lilet at itong si Court, bagay na hindi nila
Inakala na buntis na pala itong si Era kung kaya't ganun naman lang ang kanyang paghahabol dito kay Renan Alon. Na kahit marami nang red flag ay patuloy pa rin niyang pipiliin itong si Renan Alon. Sa kabilang banda, magkakaroon kaya ng lakas ng loob itong si Trixie upang sabihin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanilang ina na si Mauritet na may kinalaman nga itong si Alon at itong kanyang inang si Patricia.